Hi kaibigan, may tanong ako sa'yo bago tayo magsimula. Bakit may mga lalaki na hindi naman gwapo, hindi mayaman, hindi sikat, pero parang sila pa ang mas hinahanap, mas gustong kausap, mas binabalikan ng babae? At bakit may iba naman na kahit todo effort, todo chat, todo lapit, tila unti-unting nawawala ang interes ng babaeng gusto nila? Kung gusto mong malaman kung bakit, at kung paano mo magagamit ang tamang paraan para hindi ka lang maalala ng babae, kundi hinahanap-hanap ka pa niya. Kaibigan, manatili ka hanggang dulo. At syempre, bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel na ito, kung ikaw ay lalaking may confidence sa sarili, i-comment ang gusto niya ako kung naniniwala kang malakas ang dating mo para sa taong gusto mo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil dito ka lang makakakita ng malalim pero modernong Tagalog Stoic advice na hindi pampalipas oras lang, kundi pang level up ng buong pagkatao mo. Kaibigan, simulan na natin. Ayon kay Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." At doon nagsisimula ang lahat. Kapag ikaw mismo ang may hawak sa sarili mo, mas nagiging kaakit-akit ka. Kaibigan, may napapansin ka bang pattern sa buhay? Kapag habol ka ng habol sa isang tao, parang mas lalo siyang lumalayo. Pero kapag nagsimula kang mabuhay ng may sariling direksyon, kapag hindi mo kailangan ang atensyon niya para maging buo, bigla mong mapapansin, mas napapatingin siya sa'yo. Hindi dahil wala kang pakialam sa kanya, kundi dahil mas pinapahalagahan mo ang sarili mo kaysa sa paghabol sa kahit sino. Ayon kay Marcus Aurelius, "He who depends on others for happiness becomes their slave." Kaya kapag natuto kang kontrolin ang sarili mong emosyon, hindi ka clingy, hindi ka desperate, at hindi ka umaasa sa reaksyon ng isang babae, nagiging mas kaakit-akit ka sa mata niya. Kaya ngayon kaibigan, narito na ang paraan upang lalo kang hahabulin ng babae. Kapag marunong kang magpahalaga sa sarili. Una, kapag may sarili kang buhay, nagiging magnetic ka. Kaibigan, ito ang katotohanan. Ang taong may direksyon ay natural na kaakit-akit. Hindi mo kailangan magpakitang busy. Hindi mo kailangan magpanggap na hindi interesado. Hindi mo kailangan mag-Insta story ng motivational quotes para sabihin may ginagawa ka. Ang kailangan mo lang ay totoong buhay na hindi umiikot sa isang tao. Kapag may pangarap ka, routine, projects, growth, mas nagiging interesting ka dahil hindi ka available 24/7. The less idle you are, the more attractive you become. Hindi ito pagwawalang bahala. Ito ay pagpapahalaga sa sarili mong direksyon. Pangalawa, freedom creates attraction. Kapag hindi ka clingy, kapag hindi ka overtext, kapag hindi ka every minute update, kapag hindi ka sumisiksik sa bawat minuto ng araw niya, siya mismo ang mas magkakaroon ng energy na bumalik sa'yo. Kaibigan, kahit gaano kaganda ang isang babae, tao pa rin siya. At lahat ng tao, kapag masyadong nabibigatan, napipressure, o nasasakal, lumalayo. Hindi mo kailangan maging cold. Kailangan mo lang maging hindi overwhelming. Bigyan mo siya ng space. Bigyan mo siya ng breathing room. Bigyan mo siya ng chance na ikaw ang mag-initiate. At oo, gagawin niya yan kapag ikaw ay kalmado at hindi demanding. Pangatlo, emotional stability is attractive. Kaibigan, tandaan mo to, ang babaeng matured at grounded, humahanap ng lalaking emotionally stable. Kapag late reply siya, hindi mo siya inaaway. Kapag bigla siyang naging tahimik, hindi ka nagdadrama. Kapag may hindi siya agad nasabi, hindi ka nag-a-assume ng worst. Ang lalaking marunong maghintay, ang lalaking marunong kumalma, ang lalaking hindi madaling matibag ng maliit na bagay. Yan ang nagiging rare. At ang rare, palaging hinahanap-hanap. Hindi ka insensitive.
Hindi ka walang pakialam. May control ka lang sa sarili mo. At yan ang tunay na masculine presence. Pang-apat, standards make you unforgettable. Kapag may standards ka, kaibigan, tumataas ang value mo. May hindi ka tinotolerate. May linya kang hindi pinapabura. May prinsipyo kang hindi napapalitan ng kahit gaano kagandang ngiti. Hindi ka rude. Hindi ka mataas. Pero klaro ka. At kapag malinaw ang standards mo, mas malinaw din sa babae na hindi ka basta-basta nahuhulog. Ang respeto ay hindi hinihingi, pero nakukuha kapag may backbone ka. Panlima, the man willing to walk away is the man she respects. Kaibigan, isa ito sa pinakamahirap tanggapin. Kapag hindi ka desperado, nagiging mas malakas ang presence mo. Hindi dahil gusto mo siyang mawala, kundi dahil kaya mong harapin ang katotohanan kung hindi ka niya pinapahalagahan. Kapag kailangan mong umatras, kaya mo. Kapag hindi ka nire-respeto, umaalis ka. Kapag hindi pareho ang effort, hindi mo ipinipilit. Ang lalaki na kaya ring lumayo ay nagiging lalaki na mas gustong lapitan. Pang-anim, consistency ang pinakamalakas na language ng maturity. Hindi ka mabait ngayon, tapos cold bukas. Hindi ka sweet ngayon, tapos nagdi-disappear. Hindi ka over-effort ngayon, tapos dead man next week. Stable ka. Hindi laruan ang attention mo. Alam mong ang respeto ay hindi nakakamit sa balikwas-balikwas na ugali. Kapag consistent ka, mas nagiging safe ka sa mata ng babae. At kapag safe ka, mas nagiging desirable ka. Pang-pito, self-respect is the highest form of attractiveness. Kaibigan, ang lalaki na mas inuuna ang self-respect kaysa validation. Yan ang hindi malilimutan. Hindi siya naghahabol pero nag-i-effort. Hindi siya nagmamakaawa pero nagpapakita. Hindi siya desperate pero present. May balance, may composure, may dignity. At kapag nakita ito ng babae, hindi mawala sa isip niya kung bakit iba ka sa nakasanayan niya. Pang-walo, may misteryo ka, hindi dahil pinapahirapan mo siya, kundi dahil may depth ka. Hindi mo kailangan maging hard to get. Hindi mo kailangan maging pa-cool. Hindi mo kailangan maging unpredictable ng pilit. Mas nagiging unforgettable ka kapag may lalim ang pagkatao mo. May wisdom kang pinupulot. May paninindigan ka. May tahimik na tapang ka. Ang tao na may depth ay taong hindi agad na ikukumpleto ng isang tingin. At lahat ng tao, kaibigan, nahuhumaling sa hindi madaling basahin. Pang-siyam, hindi ka reactive, ikaw ay intentional. Kapag may sinabi siya, hindi ka nagpapadala sa impulse. Kapag may problema, hindi ka nagbubulalas ng galit. Kapag may nakaka-trigger, hindi ka sumasabog. Lalo kanyang naaalala kapag ikaw ay tahimik, pero makapangyarihan, simple pero may dignidad. Hindi nagwawala sa emosyon. Kaibigan, sa panahon na puro reaktibo na ang lahat, ang lalaking marunong mag-isip bago magsalita ay isang presensyang hindi madaling palitan. Pang-sampu, hindi ka nagpapakitang wala kang pakialam. Kaibigan, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ka nagiging kaakit-akit dahil deadma ka. Hindi ka nagiging unforgettable dahil cold ka. Hindi dahil nagtatago ka ng emosyon. Nagiging unforgettable ka dahil may care ka, pero hindi ka dependent. May heart ka, pero hindi ka helpless. May interest ka, pero hindi ka nauubos para patunayan iyon. Ang hindi pagpapakita ng interest ay laro. Ang totoong attraction ay respeto, dignity, calm confidence, at self-worth. At yan ang hindi niya makakalimutan. Kaibigan, tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ang sarili mong mysterious para habulin ka. Hindi mo kailangang magpaka-hard to get. Ang kailangan mo lang ay mabuhay ng may dignidad at hindi nakadikit ang halaga mo sa atensyon ng kahit sinong babae. Kapag natutunan mong hindi ka nakadepende sa kanya, kapag hindi ka natatakot na mawala siya, kapag marunong kang magmahal pero marunong ka ring manatiling buo,
doon ka nagiging lalaking kusang hinahanap. Kaibigan, handa ka na bang maging lalaking hindi nang hahabol, kundi natural na hinahanap? Kaibigan, hindi mo kailangang magpaka-cold para habulin ka ng babae. Hindi mo kailangang magpaka-deadma para maging valuable. Hindi mo kailangang magpaka-hard to get para maging interesting. Ang kailangan mo lang ay maging lalaki na. May direksyon, may self-respect, may emotional stability, may standard, may consistency, may depth, at may kakayahang mahalin ang sarili. Kaibigan, ano sa 10 ito ang pinaka nagpabukas ng mata mo? Ilagay mo sa comments. Gusto kong marinig ang sagot mo. Kaibigan, bago kita pakawalan, may isa pa akong tanong. Kung may isang ugali ka na kailangan mong baguhin ngayon para tumaas ang value mo, ano iyon? Ilagay mo sa comments. Gusto kong makita kung gaano ka katapat sa sarili mo. At kung gusto mo pa ng content na hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagpapalakas ng isip, pagbuo ng disiplina, pagiging mas lalong masculine sa tamang paraan, at modernong Pinoy stoicism. Mag-subscribe ka na, kaibigan. Dito, hindi ka tinuturuang mangmanipula. Dito, tinutulungan kitang umangat bilang lalaki. At bago ka umalis, i-comment mo ang phrase para sa video na ito. Ang may kontrol sa sarili, hindi kailanman nalulugi. Maraming salamat, kaibigan. Magkita tayo sa susunod na video.